At ang masarap din gawin, paminsan-minsan mga ka-MP, yung umata ka rin ng umata. Pero iwasan din naman natin yung unhealthy. Speaking of unhealthy food, mga ka-MB, meron nga ipinapasa ngayon na ordinansa sa pagbaban ng mga unhealthy foods, lalong-lalo na sa mga malapit sa mga paaralan. Oo, kaya naman, eto ang ating katanungan sa Balitaktakan. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions and insinuations made by the host or guest do not reflect those of the show, the management, and the network. So the question, Miss Angelica Arquero? Is mas makakabuti nga ba sa mga mag-aaral ang pagkakaroon ng ban sa pagtitinda ng mga unhealthy foods and beverages malapit sa kanilang mga paaralan? Sa tingin mo, ikaw, first, ikaw bilang mahilig ka sa pagkain, ano yung sa tingin mo dito? Ay, sa akin kasi nung nag-aaral pa ako, yun talagang isa na sa mga ginagawa ng mga school talaga na dun pa lang sa loob ng school, ang tinitinda nila more on healthy. Oo, pero yung sa labas Sa labas kasi, for me pwedeng wag naman. Pwedeng wag na. Kasi healthy na sa loob ng school Pero syempre sa nangyayari ngayon, wala na rin talagang pinipiling sakit. Wala nang pinipiling sakit na edad. Oo. So as much as possible, yung bata ka pa lang, nasasanay ka ng kumain. Hindi naman masama na mag-try ng mga unhealthy foods. Oo, wala namang masama doon. Pero siguro, baka kasi magkaroon ng chance na araw-arawin na ng mga bata na bumili ng mga unhealthy foods. Yes. Ako personally, I think wag. Kasi alam mo, ito yung mga nakakatulong sa immune system ng bata. Tignan mo tayo ngayon, lalong-lalo na yung mga batang 80s, 90s, na laki sila sa mga pagkain sa labas. Yung mga, alam mo, yung may mga santol, na pinababad dyan sa labas. Yung mga, ano pa ba yun? Mangga! Ang lalakas naman ng mga bata ngayon. Tapos ano pa ba yung mga tinitinda nila? Yung yung tira-tira. What's that? Yung, ano kasi tawag mo doon? Yung sugar, arnibal, na sinupot siya sa supot ng wala naman na kasi siya, kaya pwede kong banggitin. Ovaltine. Oo, yung nilalagay siya sa gano'n, tapos bubuksan mo siya. DJ, tingutom nga gaw-awit. Ang naaalala ko, yung nata di coco. No, that's too recent. Oo, may tira-tira pa tayong tinatawag. Sorry, mga pagkain sa gilid-gilid lang na kung anik-anik ang binibenta nila. Meron pa yung nakalagay sa parang triangle na ginawang supot ng mga chichirya, tapos andun yung mga durog-durog na mga biscuits, gano'n. Meron din yon. Oo, meron din yon, pero college na sa Diyos. Sorry, kinder pa lang ako nun. Oo, so mga ganong mga bagay, mga ka-MB, Pero, sa panahon din kasi natin ngayon, na medyo bumababa na nga ang immune system ng mga kabataan dahil wala na silang madalas labas, kundi nasa loob na lang ng kanilang mga tahanan, naglalaro sa kanilang mga gadgets, wala na masyadong exercise, and usually, the food that they eat is coming from the social media influence na rin, di ba? So as much as possible, for the benefit of the health of the kids and the future of the Philippines, bakit hindi? Diba? Pero sabi nga ng ilang komento dito nga sa ipinapasang ordinansang ito, pag-uwi naman nila sa mga bahay nila, may mga paninda pa rin naman or may mga sari-sari store pa rin naman sa gilid ng mga bahay nila na pwede pa rin silang bumili ng mga ganong klaseng pagkain. At saka pwede rin kasing gawin yun sa bahay. Yung mga, maglagay ka pa nga lang ng mga seasoning, ano tawag doon, yung mga kung ano-anong condiments. Isa na rin yun sa unhealthy rin talaga yun. So, kaya dapat, pakainin natin sila ng damo. Tama! Hindi. Hindi. Totoo yung sinabi natin kanina. Kasama, naging part siya ng childhood memories natin. Yes. Buhay pa naman kami. Charot. Buhayin din natin ang ibang mga memorya para sa mga kabataan ngayon. Huwag lang puro gadgets. Pero yan naman, eto naman na pinag-uusapan natin. Nakadepende pa rin naman yan. Kasi kung sakaling iban mo yan, parang tinanggalan mo rin ng trabaho, ng pagkakakitaan. Diba? Yung mga taong nagbebenta noon. Unless, mapagsabihan din sila na kung pwede, mabawasan
yung pagbebenta ng mga unhealthy food, dagdagan ng option. Ay, Diba? totoo. Better kapag may options, options, options. Wow. Sabi nga ni Tony Gonzaga. Sa Four Sisters and a Wedding. Okay. Oh, ganun pala.